Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa inyo, Popoy at Bea. Ako nga pala si Romeo, 61 years old, isa ng biyudo. Pumanaw na kasi ang pinakamamahal kong asawa higit 20 years ago na, nang dahil sa sakit na breast cancer. Masasabi kong yun ang isang karanasang hindi ko hiniling na o hihilingin na mangyari kahit pa sa mga kaaway ko. Kasi napakasakit na mawala ng asawa, Popoy at Bea. Parang kalahati ng buhay mo ang nawala kasabay nila. Isa pa, meron kaming 3 anak. Sina Riza, 37 years old na siya ngayon, si Carla na 34, at ang bunso naman namin na si Dave, 32. Pero ang babata pa nila nung nawala ang mami nila. Kaya nahirapan akong balansehin ang pagluluksa at pag-aalaga ng mga anak namin. Pero alam nyo naman, ang tao, Popoy at Bea, lalo na tayo mga Pinoy, kahit saan mong ilagay na sitwasyon, ay gagawa at gagawa ng paraan para makapag-adjust, para makasurvive. Kaya kahit nawala ang asawa ko, ay pinilit at kinaya kong pagsabayin ang pagtatrabaho at pagtugon sa mga pangangailangan ng 3 naming mga anak. Siyempre, gusto ko silang mapabuti. Gusto kong maging maayos ang kinabukasan nila. Kaya lang, Popoy at Bea, naniniwala ako na minsan ay wala rin talaga sa magulang yun eh. Madalas, nasa pagkatao na ng bata kung papaano ang magiging buhay niya. Kasi may mga pagkakataon na kahit anong buti ng isang magulang, kung nasa loob na ng bata ang kagustuhan na gumawa ng kalokohan, ay wala rin magagawa ang magulang. Gaya na lamang ng ikikwento ko sa inyo. Sa edad kong ito, hindi na ako mahihiyang sabihing ang tatanga na mga babae sa buhay ko. Maliban na lamang syempre sa asawa ko. Kaya heto, sige, unahin natin ang panganay kong si Riza. Si Riza kasi ay yung mabilis na naging independent. High school pa lamang, marami nang napuntahan. Marunong ng dumiskarte. Siya yung masasabi kong street smart na bata. Pero akala ko lang pala ang lahat. Ay, sa wakas nakauwi rin. Riza, Carla. Hi pa, Oh, Dave, mga ate mo. andyan po. Anong oras dumating? Si Ate Risa nandito na po pagka-uwi ko kaninang alas 5 eh. Si Ate Carla po, halos magkasunod lang din po kayo. Okay, sige. Tara, kain na muna tayo. Pa, tapos na po kaming kumain. Madami po kasi akong assignment kaya nauna na po ako eh. Sige, mag-aral ka na. Sige po. Riza, Carla, kain na tayo. Hi pa. Bye pa. Oh, saan ka pupunta, Carla? Oy. Saan ka pupunta? Dyan lang kina Kate pa. Kakauwi mo lang daw ah. Tapos ngayon, lalayas ka ulit. Carla, alas 7 na. Pa naman, dyan lang kina Kate oh. Lapit-lapit lang eh. Yung boses mo na yan, rinig na rinig sa kanila. Ganon kalapit pa. Mag-aapunan pa tayo. Doon ako sa kanila pa. Nagpa-deliver doon ng pizza papa ni Kate. Oy, Carla! Tignan mo yung batang yun. Nasaan ba si Raisa? Raisa! Kain na tayo, anak! Raisa! Nasaan na kaya yun? Baka nasa kwarto niya. Katukin ko nga. Raisa?
Raisa, anak. Opa, bakit? Oh, kain na tayo. Tana. Busog pa ako pa. Ikaw na lang. Anong oras ka ba huling... Busog na ako pa. Sige na pa. May ginagawa pa ako. Teka. Ay. Paano? Ako na lang mag-isa kakain. Na naman. Ay, Diyos mo itong mga batang to. Oo. Buong araw mong di nakita. Pagka-uwi mo ng bahay, para mga dagang nagsipulasan. Ay, naka. Kompleto na ba? Kanin, itlog, sardinas. Ay, yung kape ko nasa na? Ito. Tawagin ko na nga sila. Raisa! Carla! Kain na! Dave! Kain na! Dalihan nyo, linggo ngayon. Magsisimba tayo. Raisa! Carla! Dave! Good morning, pa. Oh, tawagin mo na mga ate mo. Si Ate Carla po, kasunod ko na. Nagsusuklay lang. Si Raisa. Nasa banyo, pero parang kanina pa po siya nasa banyo eh. Naihina nga po ako, ayaw pa rin lumabas. Baka nakatulog sa banyo. Umupo ka na. Lalabas din yung ate mo. Anong ulam pa? O yan. Di sinangag, itlog, tsaka ginisang sardinas. Dave, timpla mo nga ako ng kape. Oy. Anong kape? Bata-bata mo pa. Magtubig ka lang. Pa, 16 na ako, no? Pwede na ako magkape. Sinong hudas ang sabi sa inyo? Nakakasama sa katawan niyang kape. Saka na, kapag college ka na. Lo, Hoy, Raisa, dalihan mo dyan sa banyo, kakain na. Baka mauli tayo sa misa, hoy. baka nga nakatulog sa banyo pa. Parang puyat yan eh. Ang likot-likot kagabi, paputol-putol tuloy yung tulog ko. Dave, katukin mo na nga. Baka mamaya nadulas yung ate mo tas tumama yung ulo sa bato eh. Sige po, i-check ko. Wag na. Andito na ako. Oh, kain na. Teka, ba't ganyan itsura mo? Ba't ang putla mo? May sakit ka ba? Sira ba tiyan mo? Wala akong sakit pa. Bakit nga ang putla mo? Puyat lang yan. Baka gutom. Kain natin. Hindi. Buntis ako. Ano ka mo? Buntis ako pa. Sabi na eh. Anong sabi na? Pinagsasabi mo dyan. Kilala kita ate. O ano ibig sabihin nun, ha? Talaga, gusto mo sagutin ko yan? Makasta ka. Bakit? Ano bang alam mo, ha? Madami, bakit? Ay, we? Oh, gusto mo sabihin ko kay Papa? O sige, tagal. Oh, ba't namamatok ka? Siguraduhin mo lang na totoo yung mga sasabihin mo. Ba't nananakit ka? Pakailamera ka eh. Akala mo ang dami mong alam, bobo mo naman. We, at least hindi ako malandi, gaya mo. Bruha! Ay ko! Mo, Ate, Ano ka ba, ha? Yabang-yabang mo. Binabastos mo kayo, mas matanda ako sa'yo. Totoo naman malandi ka eh. Talaga? Talaga? Talaga, saan ka Kilala ba? ko kung sino ha? ang friend mo, no? Saka rin eh, Tulong, bata-bata tulong ko pa, naman, dami-dami mo napapatulan. Isusumpo kita kay Papa. Nakarami ka na. Tama na, Ate. Aray! Bitawan mo nga ako! Ano ba? Ate, tama na. Magsitigil kayo! Tama na yan! Manahimik kayo! Gusto niyo magpatayan? Ha? Teka. O yan! Ayan ko, Chilio! Ito pa isa. Gunting, gusto niyo? Ayan! Teka, martilyo pwede rin eh. Teka, ha? Ayan! Ano pa? Ano pa gusto niyo? Ayan o! Dali na! Magsaksakan na kayo! Nang makita yung hinahanap niyo!
Carla, Dave, pumasok muna kayo sa mga kwarto niyo. Mag-uusap kami ng ate niya. Dali na, pasok na! Pasok sabi! Opo. Raisa, ano nangyari? Ha? Ano nangyari? Ha? Anong nangyari sa iyo, anak? Paano ka nagkaganyan? Raisa, sumagot ka. Ano nangyari, ha? Sinong tatay niyan? Nasaan siya? Ilan taon na? Boyfriend mo? Ano, matagal na kayo? Alam ba niya? Ha? Anong balak mo? Paano? Paano yung pag-aaral mo? Ano yung mga pinagsasabi ni Carla, ha? Anak, totoo ba yun, ha? Ano ba nangyari sa'yo, ha? Bakit ka nabuntis? Ano na? Ano nang gagawin natin, ha? Diyos ko po. Diyos ko po yung anak ko. Iyon na nga ang nangyari, Popoy at Bea. 18 years old pa lamang si Raisa nung nabuntis ng nobyo niyang Hilaw. Hilaw kasi hindi mo naman malaman kung sila ba talaga o hindi. At ang nakakalungkot nito, Popoy at Bea, pasensya na at tatanggalin ko na ang preno ng bibig ko. Walang kwentang lalaki ang nakabuntis sa panganay kong si Raisa. Ang pangalan niya nga pala ay Lester. Taga dun lang rin sa kabilang barangay namin. Hindi nag-aaral, hindi rin nagtatrabaho. Isang dakilang tambay at palamuning baboy lang sa bahay nila. Si Lester, yung tipo ng lalaki na sa isang buong araw ay 20 oras doon o 24 oras doon ay naka-shorts lang at walang t-shirt. Tapos pakalat-kalat lang sa kanto. May tsura, oo. Magaling daw mag-basketball at magbilyar. Pero yun na yun. Ayos, ano? Mabubuhay ba ang anak ko at ang apo ko sa pagsali-sali niya sa mga liga? Ipakain ko pa sa kanya yung bola ng basketball niya at ng bilyar. Popoy at Bea, ang sama-sama talaga ng loob ko noon. Kasi inalagaan at iningatan ko ang panganay ko. Tapos isang tambay sa kanto lang ang makakabingwit. Hindi naman sa nang mamata ako ng tao. Hindi naman kasi kami mayaman. Pero mas maayos na di hamak ang buhay namin. Middle class, kumbaga. Kaya sana man lang sa katulad namin o katulad man lang namin yung nakabuntis sa anak kong si Raisa. E ang kaso hindi. Mas mahirap pa yata sa daga yung lalaking yun. O di ba? Ang tanga ng anak kong si Raisa. Hindi man lang nag-isip ang anak ko na baka mas deserve niya yung lalaking may pangarap at may direksyon naman sa buhay. Hindi yung puro papogi lang ang alam. Pero wala eh. Wala akong nagawa. Kundi ang tanggapin na lamang ang sinapit ng anak ko. Wala naman ibang mag-aalaga sa kanila kundi ako rin. Lalo pat babae rin ang magiging apo ko. So eto na, Popoy at Bea. Mapunta na nga tayo sa pangalawa kong anak na si Carla. Na nung una, alam ko medyo maloko, makulit at matigas ang ulo. Pero umasa ako na baka eventually ay magtitino rin naman. Pao, eto na po kape nyo. Salamat, nak. Pa? Oh, Last day na po kasi ng bayaran ng tuition ngayon. ha? Teka,
Ngayon na ba yun? Oo pa. Sinabi ko na rin sa inyo kahapon eh. Talaga ba? Ay, naku nak, teka ha. Paano ba to? Hanggang anong oras ba yung registrar nyo? Hanggang 5 p.m. po. 5 p.m. Ay, sige nak. Bale, hanap ako ng paraan. Antay mo lang ako ha. May pasok ka ba? Meron po. Sige. Pupuntahan na lang kita sa eskwelahan mo ha. Maghahanap lang ako ng pera kasi gagawa ko ng paraan ha. Nak, huwag ka mag-alala ha. Ano pong gagawin nyo? Mang-hold up ako ng bangko. Po! Joke lang, nak. Pero baka hold upin ko nga mga ninong mo. Oras na para magkaroon sila ng silbi. Ha? Sige nak, pumasok ka na. Pupuntahan na lang kita sa eskwelahan mo ha. Basta darating ako bago mag-alas 5, ha? Sige po pa. Epi, pasensya ka na ha. Wala na kasi akong ibang maisip na mapupuntahan eh. Wala namang kaso, Romeo. Alam ko naman na sa ating magkakaibigan ako lang naman talagang mapera. Kung yung iba nga nating tropa, pinapautang ko ng pangsabong nila ikaw pa kaya na para sa mga anak mo? Epi, salamat ha. Tama nga yung desisyon kong kunin kang ninong. Kaya ikaw, huwag kang malululun sa sabong ha. Baka maubusan ka ng pera. Wala na akong mautangan ng pantuition. Pangako. Para sa mga inaanak ko, magpapayaman ako. Ay nga pala, kamusta na yung panganay mo? Si Raisa, ayun. 1 taon na lang gagraduate na. Ilan taon na ba yung anak niya? Magta3 taon na. Ay, grabe ano. Ang hirap maging tatay. Mahirap lang pag wala kang pera. Kung di ko siguro kailangan kumayod ng buong araw, kung may sapat na sana akong oras sa mga bata, di sana baka mas nabantayan ko pa. Hindi rin pre. Meron nga akong kaibigan bantay sarado ang anak niya. Hatid sundo. Hindi pinapayagang umalis ng walang kasama. Pero ayun, nasa lisehan pa rin. Kaka 3rd year college pa lang, nabuntis na. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo, Romeo. Kahit 24 oras mong bantayan ang mga anak mo, pag tinubuan na ng sungay, gagawa pa rin ang kalokohan yan. Pero baka iba siguro kung boy pa misis ko. Hindi rin, Romeo. Ang magiging pagkakaiba lang dalawa kayong lumuluha imbes na ikaw lang. Kaya hayaan mo na si Kumaring Annabel sa langit. Ikaw na lang mag-isa mas stress dito sa lupa. Sa bagay, mukhang mas masaya nga sa langit, no? Paano, Happy? Di na ako magtatagal. Habulin ko pa yung opisina sa eskwela ni Carle. Ay, sige. Ay nga pala, sabay mo na to. Oh, ano to? Wala, pang merienda mo lang. O kaya bilan mo ng pasalubong yung apo mo. Tsaka si Dave. Pare naman, laki na ng pinautang mo sa akin eh. Utang yon. Ito, bigay lang. Ang laki na nitong 2,000 para pampasalubong ah. Romeo, huwag ka na makipagtalo. Maiinsulto ako pag tinanggihan mo yan. Mahirap ang buhay ngayon. Huwag mong tanggihan ang grasya. Salamat pre ha. Wala yun. Noong mga panahong walang-wala ako ikaw lang din naman ang natatakbuhan ko. Kaya give and take lang tayo. Sige na, punta ka muna si Carla. Kanina pa ninenervous yung bata. Sige. Grabe pa. Ngayon na lang ulit tayo nakakain ng pizza. Oh, galing sa Tito Epi mo yan. Oh, Tito Epi? Yung pinsan ni Mama?
Oo. Buhay pa pala si Ninong Epi? Hoy, bakit mo naman naisip na patay na? To talaga oh. Parang ang tagal ko na po kasi nung huli ko siya nakita eh. Ganun lang yun. Tahimik lang yun. Pero maasahan naman yun kapag may matindi kang pangangailangan eh. Oh, pa, Oh, papayagan niyo po ba ako magpabili kay Tito Epi ng gamit? ng ano? Ng gamit po, Gamit ng? sa school. Anong gamit ba? Bakit pa sa Tito Epi mo pa? Bakit di mo muna sabihin sa akin? Mahal po kasi. Kakautang niyo lang po. Ano ba yun? Meron po kasing magagandang libro na narekomenda yung prof namin. Yung mga kaklase ko bumili na, ako na lang po yung wala. Hindi naman pala kailangan yun eh. Pa, ako lang po yung wala. Talaga ba? Maniwala ako. Wala nga namang ikaw lang sa buong klase niyo ang salat sa pera. Pa, Ano bang libro yun, Dave? Magkano? Saan nabibili? Sabihin mo lang, ibibili ka ni Papa. Oh, Carla, andiyan ka pala. Opo. Anong sobra to? Pilihin mo na yung gusto ni Dave na libro. Teka. Ito yung sobrang binigay ko sa'yo kanina. Oh, huwag mong sabihin hindi ka nakaabot sa enrollment. Hindi ko talaga pinaabot ang sarili ko. Ha? Ano ka mo? Teka, anong ginawa mo? Hindi ka nag-enroll? Ayoko na mag-aral pa. Magtatrabaho na lang ako. Anak ng... Anong pinagsasasabi mo dyan? Palagi ka na lang nangungutang ng pang-tuition namin eh. Etong si Dave, malapit na rin ang second semester niyan. So paano? Uutang ka na naman. Kaya mabuti pa, bawas-bawasan na natin yung problema mo pa. Hindi na ako mag-aaral. Ayoko na. Mas gusto ko na lang magtrabaho para matulungan na kita. Isa pa, wala naman ako natututunan sa mga prof ko eh. Kung hindi self-study, puro reporting ang pinagkakagawa. Tsaka, huwag ka mag-alala pa. 19 years old na ako. Pwede na ako magtrabaho. Madali na lang sa aking maghanap na mapapasukan. pa! Punyay, mas kang bata ka. Anong pumasok sa kokote mo at ginawa mo to, ha? Nagpakahirap akong paaralin ka tapos ganito lang yung gagawin mo? Itatapon mo lang yung pagkakataon mo para guminhawa ang buhay mo? Ha? Saan napunta yung mga inaral mo? Bakit kabubuhan ang pinag-iisip mo? Bakit nagagalit ka? Tinutulungan na nga kita pa para mabawasan yung mga problema mo. At akala mo nakatulong ka? Pues hindi! Lalo mo lang dinagdagan ang problema ko! Kunwari tutulong ka, pero ang totoo tinatamad ka na lang pala mag-aral, di ba? Ano? Sagot! Bakit? May maipagmamalaki ka na, ha? Ang tali-talino mo na? Alam mo na lahat? Tingin mo madali maghanap ng trabaho? Tingin mo madali magtrabaho, ha? Hindi ka nga marunong magplansya ng maayos tapos magtatrabaho ka pa sa labas. Kaya ko yon. Kung hayaan mo lang sana ako, ipapakita ko sa'yo na kaya ko Kaya mo? Ay di sige, lumabas ka na ng pamamahay ko. Maghanap ka na ng trabaho ngayon din. Huwag kang babalik hanggat hindi ka natatanggap, ha? Umpisahan mo na ngayon. Ipakita mo sa akin kung hanggang saan ka dadalhin ng kakarampot mong utak. Popoy at Bea, ang tanga rin ng katwiran ng anak ko, ano? Kesyo naawa raw dahil inuutang ko yung pag-aral niya. Ano naman ngayon? Ang bawat magulang ay may sariling diskarte kung papaano nila itataguyod ang pag-aaral ng mga anak nila. Oo, nangungutang ako ng pang-tuition. Pero may kakayanan naman akong bayaran ng mga utang paunti-unti. Kasi hindi naman ako tumitigil sa paghahanap buhay. May pagkakataon lang talaga na hindi umaabot ang ipon sa tamang oras. Pero Popoy at Bea, hindi ako irresponsableng tao. Alam ko kung ano ang ginagawa ko. Kaya sa mga anak dyan, hayaan nyo ang magulang nyong dumiskarte para sa inyo. Trabaho namin yun. Huwag kayong paladesisyon. Lalo na at wala pang naman kayong napapatunayan sa mga sarili ninyo. At sa amin pa rin naman kayo umaasa ng kakainin ninyo sa araw-araw. Kaya duda ko, tinamad lang talaga ang anak kong si Carla na ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Nakahanap lang siya ng pwede niyang gawing palusot kuno.
Pero gaya ng panganay ko namang si Raisa, kahit anong sermon ko o pamimilit na tipong kulang na lang, hatakin ko na yung anak ko papasok ng eskwelahan, wala rin. Ayaw na talaga ni Carla na mag-aral. Buti na lang at kahit papaano ay tinutuon niya ang sinabi niyang gusto na lamang niyang magtrabaho na. Nagumpisa siya sa fast food chain. Pagkatapos ay lumipat naman sa convenience store. Nag-waitress na rin siya sa isang mamahaling restaurant. At ngayon naman ay sumasideline ng pagiging ahente sa isang real estate company. Pero syempre may parte pa rin sa akin, Popoy at Bea, ang may panghihinayang. Kung minahal lang siguro ng anak ko ang pag-aaral, malamang ay mas malayo pa ang marating niya. Hindi ko naman sa minamaliit ang mga trabahong pinasok ni Carla. Ang sa akin lang naman, maganda pa rin kapag may sandata kang diploma. Lumipas ang maraming taon, kahit papaano ay tahimik naman ang buhay namin. Si Raisa, ang panganay ko, ay nasa Amerika na at nakapangasawa na nga ng kano. Pero ang anak niya, ang apo kong si Claudine, ay naiwan sa akin. Nagpapadala naman kahit papaano si Raisa pero hindi naman kalakihan. Hindi rin naman daw kasi madali ang buhay nila sa Amerika. Ang masakit lang sa akin maliit pa si Claudine nung umalis papuntang Amerika ang nanay niyang si Raisa. Mga 5 years old pa lamang yata. Pero ngayon ay 18 anyos na ang apo ko at matagal na niyang hindi nakakasama ang nanay niya. Ewan ko ba naman kasi kay Raisa at ayaw nang umuwi ng Pinas. Kaya ayun, ako ang tumayong magulang para sa apo kong si Claudine. Inalagaan ko rin siya na parang anak at hindi lang basta apo. Pero Popoy at Bea, ngayon na ako napapaisip kung namamana ba ang katangahan. Dave, abutan mong pangako ng pako. Oh, eto pa oh. Salamat. Lolo, Oh, Chloe, bakit? Lolo, papaalam sana ako, Lo eh. Oh, saan ka na naman pupunta? Grabe, Lo. Maka na naman ka. Kailan ba ako huling umalis? Nagyayaya kasi si Patricia. Patricia? Sino Patricia? Si Patrick, Lo. Patricia na siya, remember? Yung pinsan mo si Patrick. Oh, saan nagyaya? Diyan lang po sa may Antipolo. May gusto kasi siyang kainan na restaurant. Samahan ko lang po. Naku, magkano ba kailangan mo? Ay, kahit wala na, Lo. Libre ni Patrick lahat. Kakapadala lang kasi ng mama niya. Pagsabihan mo yun si Patrick, ha? Tuwing magpapadala nanay niya, gala agad ang iniisip. Di naman. Minsan lang naman. So ano, Lo? Pwede ba akong sumama? Anong oras ba? Mas maaga ang alis. Mas mabilis akong makakauwi. Teka, wala ka bang pasok? Wala po. Bukas pa. Wala ka mga assignments? Wala, Lo. Aalis pa ako kung marami akong kailangang tapusin. Ay, sige. Malis na kayo ngayon para maaga kayo makauwi. Yay! Okay, Claudine. Magpapagabi. Bago mag-alas 6, dapat nandito ka na. Yes po, Lolo. Magbibihis na ako. Thank you, Lo. Mag-iingat, ha? Opo. Grabe pa. Kung alam ko lang ganito kahirap gumawa ng cabinet, sana bumili na lang tayo. Sunog na sunog tong balat natin, oh. Madali bumili. Oo. Pero yung kalidad ang problema. Itong ginagawa natin ito,
Mura lang materyales pero pag binenta sa mall, triple ang pwedeng ipresyo. Tsaka mabuti nang alam mo kung paano gumawa ng cabinet. At dahil dyan, pamerienda ka naman pa. Kain tayo dun kina Aling Presi. Kala ko merienda bakit sisig agad ang gusto mo? O early dinner, sige. O sige, pahinga lang tayo ng konti. Maligo, tas kain tayo sa kanto. Aling Presi, ito bayad daw. Pasensya na po, buo yung pera ko. Dito lang po kami sa gilid, ha? Ay, sarap. Iba talaga yung sisig ni Aling Presi. Oo nga Unang kagat, high blood agad. Oy Dave, huwag ka nahihilig sa mga ganyan, ha? Lo, ikaw rin pa ah. Ako bata-bata pa ako. Ikaw nabibilang na araw mo. Hoy, wala namang ganyanan. Aling Presi! Okay na po ba yung pinuluto ko? Ready na? Teka, si Patrick ba yun? Bao nga na. Akala ko may lakad sila ni Claudine. Baka nakauwi na. Teka, tanungin natin. Patrick! Patrick, uy! Ito, Dave! Ay, hello po, Lolo Roms. Ginagawa mo dito? Nakauwi na kayo ni Naklaw? Po? Si Claudine, nasan? Si Claudine? Hindi ko po... Shucks, ngayon nga pala yun. O bakit? Nasa si Claudine? Akala ko may lakad kayo. Bakit parang hindi mo alam? Opo. Anong opo? Nasa si Claudine? Okay naman po siya. Asan nga? Baka po Hindi ikaw? ako po. Patrick, magsabi ka ng totoo bago ko puntahan yung nanay mo. Magsalita ka. Nasa si Claudine? Sino kasama? Isa! Kasama po si Vincent. Vincent? Sinong Vincent? Ano po? Boyfriend ano? Tama no? Opo. O siya sila nagpunta? Siya yung kasama ni Claudine pumunta sa Antipolo, ha? Ano, saan doon? Saan banda doon? Hindi po. Ang alam ko nakatambay lang po sila dyan sa bahay ni Vincent. Saan nga yun? Saan yung bahay ng Vincent na yun? Ituro mo bago kita sapakin. Ha? Wala akong pakay kung nakapalda ka ngayon. Sasapakin kita pag di mo sinabi sa akin kung nasa ng apo ko. Lolo Roms, wag po. Ito na nga po, naglalakad na po. Saan banda? Doon po sa may tapat ng barangay hall. Ang bihira ka. 2 kanto lang pala ang layo ng batang yon. Dali na, lumakad ka na. Opo. Ito na nga po eh. Ano ho yun? Kilala mo kami? Nakikilala mo kami? Po? Opo. Babe, sino kumakatok? Lolo? Lumabas ka dyan, Claudine! Labas! Lo, huwag ka gumawa ng gulo. Anong gulo? Sinong gumagawa ng gulo? Pag hindi ka lumabas dyan, saka ako gagawa ng gulo! Ito na, lalabas na. Kunin ko lang yung sapatos ko. Bakit parang ikaw pagalit? Oy, ikaw. Ikaw ba si Vincent? Po? Tarantado ka rin, ano? Lo! Manahimik ka nga dyan! Magsuot ka na ng sapatos mo. Oy, Vincent, ilang taong ka na? Tinatanong kita ilang taong ka na. 19 po.
19. O kung gusto mong umabot ang 20, wag na wag mong kikitain tong apo ko, ha? Lo, halika na. Vincent, pumasok ka na sa loob. Huwag mo nga ako hilahin. Di pa ako tapos! Lo, pinagtitinginan na tayo ng mga tao sa labas, oh. Oy, Vincent. Narinig mo sinabi ko. Tatapusin kita pag nilapitan mo ang apo ko. Ha? Bastos ka. Wala kang paggalang. Lo, tama na. Halika na. Isa ka pa eh, ha? Marami tayong pag-uusapan, ha? Popoy at Bea, syempre umaatikabong bangayan ang naganap pagka-uwi namin ng bahay. Katakot-takot na sermon ang ginawa ko sa apo kong si Claudine. Pero siya rin, hindi rin nagpatalo. Nagawa pa niyang ipagtanggol ang kalokohan niya. Nag-aaral naman daw siya ng mabuti. Wala naman daw siyang ginagawang masama. At mabait naman daw yung Vincent. Bilib din talaga ako sa mga kabataan ngayon. Nagkamalay lang, akala mo alam na nila ang lahat. Akala nila ang buhay ay singdali ng mga napapanood nila sa telebisyon. Pag hinigpitan mo ng kaunti, magre-rebelde. Pag niluwagan mo naman ang pagbabantay, akala mo dagang nakakawala sa pusa. Tsaka nagtataka talaga ako, Popoy at Bea. Bakit ba napakamalas ko sa mga anak kong babae at eto nga, sa apo ko na babae rin? Yung kaisa-isa kong anak na lalaki, tahimik lang. Pero eto mga babae, hindi ko malaman kung anong discarding gagawin. Sigurado naman akong maayos akong magulang. Hindi ako nagkulang sa pagbibigay ng atensyon at sa mga paalaala sa kanila. Dahil ba sa wala na yung nanay nila? Yung asawa ko kasi ay maagang ang nawala. Yung nanay naman ni Claudine, tila hindi na siya binalikan pa dito sa Pilipinas. Ang hirap, Popoy at Bea, lalo na dito sa sitwasyon ng apo ko. Kasi hanggat maaari ayokong mauwi siya sa sinapit ng nanay at ng tiyahin niya. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Ang tatanga. Popoy at Bea, dahil nga sa takot kong masira ang pag-aaral ng apo kong si Claudine, ay sinubukan kong agapan ang mga kalokohan niya. Siyempre, ang unang hakbang ay ang paghihigpit sa kanya. Hatid sundo ko siya sa kung saan man siya pupunta, lalo na pag importante ang lakad. Pero pinagbawalan kong gumala, lalo na kapag ka mga araw na may klase siya. Kapag pupunta naman sa mall, kailangan kasama ako o kaya ang tita Carla o ang tito Dave niya. Bawal na yung dati na pwedeng-pwede siyang gumala kahit saan niya gusto. Hindi ko rin siya madalas na pinapayagan sa mga gusto niyang gawin. Kasi gusto kong maramdaman niya ang sama ng loob ko sa ginawa niyang paglilihim sa akin. Oo, hindi natin maiiwasang ma-in love o magka-crush lalo na nga mga babae. Pero ano ba naman, yung maging bukas naman sila sa akin. Kung kinuwento lang sana sa akin ni Claudine yung mga ganyang bagay, o kaya kung ipinakilala niya sa akin yung buwisit na Vincent na yon, baka sakaling pinayagan ko pa siyang magkaroon na ng nobyo. Ang kaso, mas pinili niyang magtago. Kaya pagdusahan niya ang ginawa niyang kabulastugan. Papasok na po ako. O teka, antayin mo ako. Bakit po? Ihatid kita. Kaya ko pong pumasok mag-isa. Oo, alam ko na kaya mong pumasok. Hindi ko lang sigurado yung mag-isa. Sige, magsapatos ka na. Antayin mo ako sa labas. Lo, break na kami ni Vincent. Bakit ba ayaw niyong maniwala?
Bakit ba ayaw mo magpahatid ha? Kasi parang di kayo naniniwala sa akin eh. Wala kayong tiwala sa akin. Meron sana, Clau eh. Sino ba sumira, Aber? Isang pagkakamali lang yun eh. Isa? Isa lang sa mga pagkakamali mo. Una, nag-boyfriend ka nang walang pasabi. Pangalawa, nagsinungaling ka para tumakas. At pangatlo, tumuloy ka sa bahay ng lalaki na di mo naman kaano-ano. Kaya Claudine, huwag ka nang makipagtalo sa akin, hindi ka mananalo. Kahit anong gawin mo, ikaw ang mali dito. Lolo, Clau, tawagin mo na Tito Dave mo tsaka Tita Carla mo, kakain na ka mo. pwede ba akong lumabas sandali? Saan ka na naman pupunta? Diyan lang po sa may kanto, bibili lang ng milk tea sa tabi nila Aling Presi. Pasama ka sa Tita Carla mo. Busy daw siya eh. Di sa Tito Dave mo. Naliligo. Di manahimik ka na muna dyan. Kakain tayo ng... Bibili lang ako ng milk tea. Milk tea lang. Diyan lang sa may kanto oh. Bakit naninigaw ka? Hindi po ako naninigaw. Nagpapaalam lang po ako ng maayos. Okay, sinagot naman di kita na maayos, di ba? Ang OA kasi ng sagot niyo, Lo eh. Nagpaalam lang naman ako para bibili ng milk tea. Kala niyo saan ako pupunta. Bakit nagagalit ka? Pag nagpapaalam ba, dapat oo agad ang sasagot ko? Ewan ko sa inyo. Hoy, huwag kang lalabas. Kakain tayo. Di ako kakain. Ang batang to, oo. 18 na pero isip bata pa rin minsan. Hindi na naman pwede. Naman, sumusobra na kayo ah. Hindi na nga ako nakakalabas ng bahay eh. Tapos itong Christmas party ng school namin, bawal din. Dito na lang ako sa bahay na to forever? Wala na akong ibang gagawin kundi tumunganga dito. Pwede rin maglinis-linis ka. O kaya mag-aral ka, maglaban ng mga damit mo. Lolo naman eh. Hanggang kailan mo ba ako ikukulong? Claudine, kung makapagsalita ka, akala mo preso ka. Akala mo, 10 taong ka na nakakulong dito. 1 buwan pa lang kitang pinaghihigpitan. Huwag kang OA. Kayo ang OA. Lahat na lang bawal. Lahat na lang hindi ang sagot nyo. Nakakasakal na. Nakakasuka na. Pinipigilan nyo na lang lahat ng pwedeng magpasaya sa akin. 1 beses lang naman ako nagkamali pero panghabang buhay yung parusa nyo. Wow! Abay, napaka-dramatic naman ang apo ko, oo. Oy, Claudine. Hindi ba pwedeng pagdusahan mo muna yung ginawa mong mga kasalanan sa akin, ha? Yung mga kalokohan mo? Yung mga pagsisinungaling mo? Magtiis ka kaya muna. Sobra-sobra kasi yung parusa mo, Lo eh. Wala na akong kalayaan. Ano ba ginawa mo nung huli ka nagkaroon ng sinasabi mong kalayaan? Sige nga. Paano babalik yung kumpiyansa ko sa'yo? Wala atang araw na hindi ka nagmamaktol. Nagdadabog. Alam mo, ang hirap sa'yo kung umasa ka, akala mo ikaw ang tama at ako ang kontrabida. Ang hirap kasi sa'yo, Lo. Kung umasta ka, kala mo tatay kita. Ano ka mo? Anong sabi mo? Kung si tatay sigurong kasama ko, maiintindihan niya ako. Iintindihin niya ako. Magiging open-minded siya. Oo naman. Kaya nga nabuo ka eh. Dahil sa pagiging open-minded niya. At sa kanya ka pa talaga hihingi ng saklolo, ha? Parang dapat nga nasa kanya ako, hindi dito eh. Doon masaya ako palagi. Dito, daig ko pa yung asong nakakulong. Diyos kong batang to. Kung magsalita kala mo minamaltrato. Di sige. Doon ka sa tatay mo. Sakal ka na dito, kamo. Di sige. Humayo ka at magpakatanga pa lalo sa puder ng tatay mo. Talaga? Kumpara naman sa'yo, mas mahal ako ng tatay ko. Wow! Sige, pumunta ka doon sa tatay mo. Tignan natin kung hanggang saan ang mararating ng pagmamahal ng tatay mong magaling. Popoy at Bea, naglayas nga ang apo kong si Claudine. Diyan lang naman siya sa kabilang barangay pumunta. Sa puder nga ng magaling niyang ama. Ang ama niyang tambay noon. Tambay pa rin naman hanggang ngayon.
At ang galing. Kasi mas pinagpalit ng apo ko ang komportableng bahay at sarili niyang kwarto para sa isang maliit, masikip at mainit na lugar dun sa tatay niya. Bakit kamo? Aba, alang-alang sa boyfriend niyang si Vincent. Kapag sa akin kasi siya nakatira, malayong makatungtong ng pamamahay ko ang Vincent na yon. At lalong malabong makapagkita pa sila ng normal gaya nung dati. Nung bago ko sila mahuli. Kaya masakit man aminin pero pinili ng apo ko ang mas salat na buhay alang-alang sa kanyang kalandian. Pero syempre, dahil mahal ko ang apo ko, hindi ko maaatim na ipagpatuloy niya ang buhay niya sa puder ng tatay niya. Kasi alam kong walang maituturong matino yung Lester na yun sa apo kong si Claudine. Pa, Oh, nak. Andiyan ka pala. Kumain ka na ba? opo, tapos na. Ay, sige, pahinga ka na. Pa, Hmm? hanggang kailan mo hayaan tumira si Clau sa tatay niya, kina Kuya Lester? Nga iniisip ko buong araw eh. Ang totoo, ilang araw na. Magdadalawang linggo na siya dun Ay, ba't mo nga pala natanong? Nadaan ako doon sa kanto ng bahay ni na Kuya Lester. Dami palang tambay dun. Daming tao. Kabilaan yung mga nagiinuman. Nagugula na nga rin ako. Mukhang ayaw nang umuwi dito ni Claudine. Hindi na rin nagpaparamdam eh. Tinetext mo ba? Tinatawagan mo? Hindi pa. Siya ang umalis eh. Ako pa ba hahabol? So paano? Hayaan na lang natin siya dun? Siyempre hindi. Kung ako lang ang tatanungin, siyempre gusto ko andito siya sa atin. Malay ba natin kung maayos ba siyang nakakatulog o nakakakain sa puder ng tatay niya? Wala naman trabaho yung Lester na yun eh. Kaso gustuin ko masunduin niya yung apo ko, parang ako lang yung magmumukhang talo. Baka imbis na matuto si Claudine, lumaki pa lalo ulo. Ikaw, pag-isipan mo. Sabihan mo lang ako. Siyempre hindi pwedeng ikaw lang mag-isa pumunta dun. Baka mamaya magkagulo. Alam mo naman yung pamilya ni Kuya Lester, mahilig sa basagulo. Magandang araw ho, Tay Romeo. Magandang umaga, Lester. Dave, musta boy? Okay lang kuya. Gusto mo Yossi? Hindi. Si Papa kasi gusto kong kausapin. Oo. Ano ho bang atin, Tay Romeo, at nadayo kayo dito sa amin? Nandito ako para sana sunduin si Claudine. Ay, si Clo. Naku, Tay, nagkasalisi kayo. Umalis huy. Saan nagpunta? Ewan ko. Sabi niya may bibilin lang daw. Hindi mo inalam kung saan nagpunta? Tay naman, matanda na yun eh. Kaya niya na sarili niya. Lester, anak mo yun. Kahit anong edad pa nun, dapat alam mo kung saan siya nagpupunta. Paano pag may nangyari sa kanya hindi maganda? Kaya naman pala lumayas yung anak ko sa inyo eh. Totoo naman pala yung mga pinagsasasabi niya. O bakit? Ano sinabi niya? Yan, na ganyan kayo. Sobra daw makabantay. Wala daw kalayaan. Di daw makahinga sa bahay niyo. Paano gagawin natin? Ano ho bang naisip niyo? Siyempre gusto ko kunin yung apo ko. Tay, mukhang malabo. Malabo? Tinanong ko na rin si Clo nung isang araw kung kailan siya uuwi sa inyo. Ang sabi, ayaw niya muna daw. Dito muna daw siya sa amin. Pumayag ka. Bakit naman hindi, Tay? Anak ko yun eh. Bakit? May maipapakain ka ba sa kanya? Ay, grabe ka naman, Tay. Seryosong tanong yon, Lester. Ako hindi ako mayaman, ha? Hindi kami mayaman. Pero may sapat kaming kinikita para makakain 3 beses sa isang araw at may pamerienda pa. May sapat kaming pera pambayad ng kuryente at tubig.
Nakakaipon kami pamparal kay Claudine. Hindi naman sa minamaliit kita, Lester. Hindi kita minamata, ha? Seryoso lang akong nagtatanong kung paano ang magiging lagay ng apo ko sa puder mo. Tay naman. Kung hindi nakakakain dito si Claudine, edi sana matagal nang bumalik yun sa inyo. Paano pag-aaral niya? Lester, hindi ko harangan yung karapatan mo bilang tatay ni Claudine. Pero sa ngayon, ikaw lang ang pinakikinggan ng bata. Ngayon kung sa tingin mo mas mapapabuti siya sa puder namin, sana kausapin mo yung anak mo. Paliwanagan mo. Pero kung tingin mo, kaya mo siyang alagaan gaya ng pag-aalaga ko o mas higit pa, ay di sige, wala na ako magagawa. Hindi ko pipiliting kunin sa'yo yung bata. Tay, sige ho, kausapin ko si Claudine. Kausapin mo, Lester, ha? Sabihin mo inaantay siya ng lolo niya. Popoy at Bea, lumipas ang 1 linggo hanggang sa umabot na ng 1 buwan ay wala pa ring Claudine na nagpaparamdam sa akin. Nakikita ko siya minsan sa labas ng bahay nila Lester tuwing dadaan ako sa kanto nila. Pero ayaw akong kausapin ng apo ko. Balita ko ayaw na nga talagang bumalik pa sa amin. Siyempre dahil hindi niya na makikita ng madalas yung boyfriend niya. Nagmataas pa ang magaling na bata. At panigurado, wala ring ginawa ang tatay niya kundi sulsulan siya ng kung ano-ano laban sa akin. Kilala ko na yung Lester na yan at ang pamilya niya. Imbis na isipin nila ang kapakanan ni Claudine, ay mas uunahin nilang pagmukhain akong kawawa para lang makaganti sa pangmamata ko sa kanila dati. At alam ninyo, Popoy at Bea, sa pag-aantay ko sa apo ko, bigla kong naisip na teka nga, baka oras na para itigil ko ang pamimilit ko. Baka oras na para ibigay ko kay Claudine ang buhay na gusto niya. Total, 18 anyos na nga naman siya. At isa pa, baka oras na rin para ibigay ko kay Lester naman ang responsibilidad na dapat matagal niya nang inako bilang tatay ni Claudine. Tingnan natin kung kakayanin nila kapag wala ako. Total, yun naman ang gusto nilang mangyari. Anong oras na ba? Ay, 11:00 na pala ng gabi. Kaya pala inaantok na ako. Makatulog na nga. Oh, Dave. Gandang gabi pa. Kumusta yung reunion yung magbabarkada? Ayos naman po. Masaya. Buti hindi sila mahilig mag-inom. Kaya puro tsibog lang kami. Mabuti naman. Hindi ka bumabata. Kaya dapat talagaan mo yung atay mo. Sige na, magpahinga ka na. At ako rin matutulog na. Ay pa. Oo nga pala. Ano yun? Yung isang kabatch ko kasi sinama yung asawa niya. Small world kasi yung asawa niya, prof ni Claudine. Kinakamusta si Claudine. Yun na nga, nakwento ko yung nangyari. Tapos tinanong ako kung paano pag-aaral ng bata. Sakto daw kahapon yung last day ng enrollment. Ano palang ginawa mo pa? Binayaran mo ba? Yun na nga Kakaisip ko kung babayaran ko ba o hindi. Inabutan na ako ng deadline Hindi ko na nabayaran. So paano yan pa? Tigil muna siya? Skip muna ng semester? Ewan ko, nak. Alam mo yung syempre gusto kong pag-aralin yung apo ko. Gusto ko siya makatapos. Pero may parte sa akin yung nagsasabing turuan ko ng leksyon si Claudine bigyan ko rin ng matinding responsibilidad yung tatay niya. Kasi anak, ang totoo niyan, nasasaktan ako Nasasaktan ako dahil
Mas pinili ni Claudine yung buhay sa kabila kaysa dito sa atin. Tama naman siguro pa. Nang maranasan naman ni Kuya Lester paano magpaaral ng anak, malay mo yung pa yung mag-udyok sa kanya para kumilos. Sana kung kumilos. Sana talaga kumilos siya kasi kawawa si Claudine pag nagkataon. Oo pa, totoo yan. Pero si Claudine din naman yung may gusto niyan eh. Matanda na yun. Magna 19 na nga yun eh. Anak naman. Wala naman sa edad yun. Kahit ba may edad ka na pwede ka pa rin maging bobo o tanga. Sabagay. Basta bahala na. Tignan natin baka bukas makalawa matauhan si Claudine. O siya, sige na anak, pahinga ka na ha. Ikaw talaga matutulog na nga ako, binigyan mo pa ako ng iisipin. Sensya na pa ha. O sige. Ikaw rin, pahinga ka na. Pahinga ka muna sa pagpapaaral. Ano ba namang upuan ko? Parang wala na atang pag-asang maayos pa. Nagbibitak-bitak na yung kahoy. Pa! Oh, Hindi ka pa tapos dyan. Mananghalian muna tayo. sige lang. Susunod na ako, mag-ain ka na. Si Ate Carla mo ba, umalis ba? Andito po. Sige, mag-ain ka na. Susunod na ako. Ay, bibigay ko na lang tong upuan na to sa kung sino. Sayang eh. Lo! Sino yan? Claudine. Lo! Oh, himala. Napadaan ka. Pumunta ako ng school ngayon lang. Hindi ako naka-enroll ngayong semester. O tapos? Anong tapos? Hindi mo ako in-enroll? Hindi mo binayaran yung tuition fee ko? Talaga ba? Seryoso ka ba, Lo, ha? Teka, bakit nagagalit ka? Sa kagustuhan mong bumalik ako dito, nagawa mo talagang patigilin ako sa pag-aaral? Claudine, teka ha? Parang ang labo ata ng sinasabi mo. Una, tama ka. Hindi ko binayaran yung tuition fee mo. Bakit mo ginawa yun? Eto na nga ipapaliwanag ko na. Kumalma ka lang. Hindi ko binayaran yon hindi para pabalikin ka. Hindi naman ako ganun kasama, Claudine. Ginawa ko yun kasi hindi na kita responsibilidad. Tama ba? Ano? Wala ka naman sa poder ko. Hindi ka naman sa akin nakatira. Pinapili kita, hindi kami yung pinili mo. Tatay mo na ngayon ang may hawak sa'yo. Kaya bakit kita pag-aaralin? Kung sa iba mo na pinasa ang responsibilidad para mag-alaga sa'yo. Alam mo namang walang pera yung tatay ko eh. Claudine, alam na alam ko yon. Dahil sa loob ng 18 taon, kami ng Tita Carla mo at Tito Dave mo ang nag-alaga, nagpalaki at nagpaaral sa'yo. Walang kahit anong kontribusyon ng tatay mo doon. Ni singkong duling, wala siyang nilabas. Tapos nilayasan mo ko. Nilayasan mo kami. Tumakbo ka dun sa tatay mo tapos ngayon, umaasa ka na itutuloy ko yung pagpapaaral ko sa'yo? Responsibilidad mo yon. Kung nasa puder kita. Alam nga namang andun ka sa tatay mo, pero ako pa rin ang nagpapaluwal ng tuition mo. Bakit hindi ka dun sa tatay mo humingi ng pantuition? Totally gustong gusto mo dun. Ganon. Porket sa iba lang ako tumira, nagkalimutan na ganon. Tinakwil mo na ako bilang apo mo. Kung ano yung ginawa sa akin ni Mama, gagawin mo na rin? Nako, Claudine. Hindi mo na ako madadaan sa ganyan drama. Nung okay pa ang lahat, hindi mo ako pinapansin. Hindi mo ako ginalang. Pero nung nagkaipitan na, bigla mo ako susugurin? Pues, pasensya ka na, apo. Mahal kita, pero hindi ako makakapayag na maabuso lang basta-basta. Hiningi mo ang kalayaan mo, kuno. Gusto mong hawakan ang sarili mong buhay, di ba? O kaya yan, bahala ka na sa buhay mo. Popoy at Bea, mahal na mahal ko ang apo kong si Claudine. Gusto kong magkaroon siya ng buhay na higit sa nanay niya o sa tiyahin niya. Mataas ang pangarap ko para sa kanya. Yun nga lang, ako lang ang nag-iisip nung ganun. Iba ang priority naman ng apo ko. Kaya kahit gustuhin kong
maging mabait at maunawain, ay ayoko itong gawin. Ayokong magpakatanga at magpagamit sa kanila. Paano yun? Nandoon si Claudine sa puder ng tatay niya at nagpapakasaya pero ako ang maghihirap para sa pag-aaral niya? Aba, hindi ko hahayaan na abusuhin nila ang kabaitan ko. Kung gusto ni Claudine na mag-aral at magkaroon ng maayos na buhay, pwede siyang bumalik sa pamamahay ko. Kung ayaw nilang sumunod sa kondisyon ko, di wag. Hindi ako magmamakaawa sa kanila. Nandun na ako sa puntong pagod na akong sumalo sa mga pagkakamali ng ibang tao. Hindi ko naman itinatakwil ang apo ko, Popoy at Bea. Pero andun ako sa kung ayaw nyo, huwag nyo. Matanda na kasi ako eh. Gusto ko namang maging magaan ang mga nalalabing taon ko sa mundo. At isa pa, ilang beses na akong nasaktan at na-disappoint. Una, sa anak kong si Raisa. Pagkatapos, kay Carla. At ngayon naman, sa apo kong si Claudine. Masakit para sa isang magulang na makitang iba ang naging direksyon ng mga buhay ng taong inalagaan at iningatan mo. Naisip ko nga kung ako ba ang may mali. Pero hindi talaga, Popoy at Bea eh. Hindi ko matatanggap na nasa akin ang mali. Kasi, oo, pwedeng mahigpit ako. Pero hindi naman ako nananakal sa sobrang higpit. At tingin ko naman, hindi dahilan ng pagiging mahigpit ko para gumawa ng kalokohan ang mga anak at apo ko mismo. Kaya ewan, bahala na sila. Ayoko nang pakialaman ng mga buhay nila. Matatanda na sila. Pero syempre, Popoy at Bea, kung nanonood man ang apo kong si Claudine. Clau, kung gusto mong mag-aral, andito ako. Pero alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Hindi ko isasara ang pintuan ng bahay ko para sa'yo. Nasa sayo na lang kung gusto mo pa rin pumasok sa tahanan natin. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Popoy at Bea. Maraming salamat sa oras. Pasensya na kung may tinamaan man sa mga listener ninyo sa mga pinagsasabi ko. Pero sulat ko to at sama ng loob ko ang priority ko dito. Ulitin ko, salamat Popoy at Bea at pagpalain kayo ng Diyos. Lubos na gumagalang, Romeo. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Ang tatanga. Mga kapamilya, oras na natin. It's 17 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. At yan nga po, ang pagtatapos ng ibinahagi sa ating kwento ni Tatay Romeo na hindi matapos-tapos ang responsibilidad. Shoutout muna sa lahat ng mga tumanda na nating mga magulang na magpasa hanggang ngayon. Shoutout din sa tatay ko. Oo na. Diba na ganun eh. Ay, sa kanila ko nga natututunan sa magulang ko, lalo na sa tatay ko, kung nandito lang nanay ko, ganun din. Hindi natatapos ang responsibilidad ng magulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Lalo't darating pa ang mga apo. Diba? Nandyan. Minsan mga ngalabit pa rin yung anak eh. Ay naku, nangyayari yan sa akin, Bea, dati. Daddy, medyo kinakapuspusa, para naman sa apo nyo eh. Pagka ikaw lang kasi ang hihingi, di ba, bilang anak, ba't ikaw, may trabaho ka naman, may ano ka naman, dami sinasabi. May ano pa eh, oo. Oo. Ang pananggalang ko ron, Daddy, kasi para sa tuition ni, magkano ba? Di ba?
Bagang, ito may pasobra pa. Ayan, naku, nakikita ko tatay ko kay Tatay Romeo. Actually, totoo yan. Alam mo, Popoy, eto sana maraming mga kabataan yung nanonood sa atin ngayon. At for sure, marami yung nakakaranas ng ganyang sitwasyon. Na sa panahon kasi ngayon, Popoy, alam mo, yung pag-aaral, oo, responsibilidad ng magulang. Pero dahil sa hirap ng buhay ngayon, parang privilege na siya eh. Hindi na siya para sa mga bata, privilege na yung pag-aaral eh. Kaya dun sa mga kabataan na nanonood ngayon, kung meron man kayong jowa-jowaan ngayon, kung kinikilig kayo ngayon, Diyos ko, dahil sinasabi ko sa inyo, Iihingi na lang napakarami yan. pa. Kinikilig kayo. Take it from Ate Bea, ha? O sige na, Tita Bea. Sige, sagad ko na, Tita Bea. Take it from Tita Bea. Take it from me. Hindi lang yan ang makikilala mong tao sa buhay mo. Oo, kinikilig ka ngayon, pero hindi yan yung the best para sa'yo. Meron at merong hihigit dyan, antayin mo lang. Pag tumuntong ka na sa real world, pag tumuntong ka na sa panahon na talagang, alam mo yon, kakayanin mo na yung sarili mo, na talagang strong, independent person ka na in everything. Yan, nagpapakalik sa'yo na yan. Alam mo, 95% sure na hindi yan ang makakatuluyan mo pagtanda mo. Alam mo yon? Kaya huwag mo masyadong ibigay yung lahat-lahat dyan sa jowa-jowaan mo ngayon. Unahin mo yung pag-aaral mo, Day. Itaas mo muna yung sarili mo. Ito madalas itong ginagamit sa ibang sitwasyon pero magpataas ka ng value mo, Day. Alam mo yun? Dagdagan mo yung knowledge mo, dagdagan mo yung mga magagandang experience mo na dapat na-experience ng isang kabataan katulad mo. And alam mo yun, tama yung sinabi ni tatay eh. Kahit nasa tamang edad ka na, iba pa rin talaga kapag ka meron kang diploma, kapag ka meron ka talagang tinapos, dahil kasi may panlaban ka, tsaka alam mo yun, mas marami kang alam. At kapag ka nag-apply ka ng trabaho and everything, may laban ka. Hindi ko Alam mo, sa inaano po yung mga undergrads, hindi natin minamaliit yan. Ang sinasabi lang natin na there could be more opportunities, bigger opportunities kapag nakatapos ka nga ng pag-aaral. It's a fact. Okay? Although pero hindi naman yun ang basihan para maging successful talaga ang isang tao 100%. Pero ang sinasabi natin is iba talaga kapag ka meron kang backup. At yun sana yung dapat naiintindihan ng mga kabataan ngayon. Alam mo, madugtungan ko lang yung sinasabi niya ni Bea, no? Although siguro narinig-rinig nyo, no, sa ibang mga success stories na hindi nakapagtapos ng pag-aaral pero nang dahil sa kanyang kasipagan at dahil na rin daw sa swerte ay yumaman. 'Di ba? Hindi naman siya nag-aaral. Alam mo, kung ibabase natin ang buhay natin o ang success natin, ang tagumpay sa swerte, malabo 'yun. Para kang susugal lang talaga doon. Mas madalas ang talo mo ron. Hindi rin naman pwede na masipag ka lang, pero wala itong laman. Kasi pasasaan pa lahat ng pinagpawisan mo, ng lahat ng pinagpaguran mo kung hindi ka pala marunong humawak ng pera halimbawa. 'Di ba? Hindi mo alam ang importansya ng bangko, hindi mo alam ang paglo-loan dito, ng paglo-loan diyan para lumaki yung negosyo mo. Hindi mo alam dahil wala kang dito. Well, it's also a fact na hindi naman lahat ng bagay natututunan mo sa eskwela, pero iba pa rin dito sa Pilipinas ang totoo sa mga kapamilya natin, sa mga kabataan nakikinig ngayon, kahit sabihin nyo, kahit saan ka naman makagraduate, may alam naman. I'm sorry, pero dito may double standards sa Pilipinas. Kapag ka nakagraduate ka, mas pipiliin ka. 'Di ba? Dati, alam mo, Bea, alam ko nung mas bata-bata ako, kahit ang mga janitor, kahit hindi high school graduate, meron silang biodata, okay, pwede, masipag 'di ba? Mauutusan. Pero ngayon kahit nga nothing against sa mga janitor, okay, na nagtatrabaho ngayon o sa mga street sweeper, minsan may requirement pa na kailangan at least high school graduate. Ganyan. Tapos may ibang mga trabaho kailangan meron 2-year course ang pinakawala na kukunin. Messenger naman yung trabaho mo ron, tagahatid ng sulat. Kailangan mo pa talaga ng 2-year course para tanggapin. Yung mga ganyang mga bagay, alam nyo dito sa Pilipinas, iba pa rin talaga yung may diploma.
Okay? Ganyan po yun eh. Hindi pwedeng basta masipag ka lang, may konting alam. Hindi. Mas maganda merong tinapos. Ngayon, Oo. kung yung pride mo, ang pag-iiralin mo, yung tampo mo sa lolo mo, nagsasayang ka ng panahon. 'Di ba? Oo. Nag-aaksaya ka lang ng oras na pag-iiwanan ka sa karera sa Totoo. buhay. Totoo. Yun ang tama po, na pag-iiwanan sa karera. At saka, kung ikaw po, eto na lang sa mga kabataan ngayon o sige, may boyfriend ka, o sige, mabait naman, ganyan-ganyan. Ayaw nga nung magulang mo, or yan, ng lolo't lola mo, ganyan-ganyan. Kung yung lalaking yun, kung yung jowa mo, o babae man yan, or whatever, matino ang pag-iisip, mas iisipin niya yung kinabukasan mo, mag-giveaway siya para sa, alam mo yun, mas magandang future para sa'yo. Pero, kung sasabihin niya rin sa'yo na, oo, tama, iwanan mo na yung dito ka na lang sa tatay mo, di ba? Para nagkikita tayo. Kasi mas madalas tayo nagkikita. Oo, doon. Kung yun ang uunahin niya, sinasabotahin niya yung kinabukasan mo, ibig sabihin, Yes. wala talagang paki sa'yo yung tao na yan. Ang care lang niya, yung sarili lang din niyang kaligayahan, yung sarili niyang kilig lang din pag nakikita ka niya. Kaya wag mong isipin na kapag sinabi niya na, oo, diyan ka na lang para lagi tayong kikita, parang pinaglalaban niya yung pag-iibigan ninyo. Utang na loob. Hindi. Wala Hindi kayong ito. pinaglalaban. Oo, hindi ito ang tamang panahon. Oo, tsaka I believe itong si Tatay Romeo, hindi naman sila pinaghihiwalay ng wala lang. Kasi naging mahirap kay Tatay Romeo na itaguyod ang mga anak niya nung wala ka pa, Claudine. Okay, sana nga nakikinig ka, Claudine, mahal na mahal ka ng lolo mo. Sa totoo lang, dama ko dito sa kwento. Ang kwento niya doon sa mga anak niya, mga gaganto kaikli, yung kwento niya tungkol sa apo, tila 2 dangkal. Di ba, humaba na humaba. Yung mga anak niya parang sinamarize eh. Oo, yung kwento. Pero doon sa apo, ganun kakamahal ng lolo mo. It's a concern, the genuine concern of a grandfather, 'di ba? Sa kanyang mahal na apo is wag kang matulad doon sa mga pagkakamali sa inyong ng nanay mo, unang-una. Wag na nga nating idamay si Tita Carla mo. 'Di ba? Nasabihin na natin may tinamad din. Oo, pero believe din naman ako kay tatay, kumbaga wala na, natanggap niya na etong panganay ko tanga. Yung sumunod na babae, tanga rin. Sinuwerte ako dun sa lalaki, hindi masyado nagsasalita. Siguro hindi naman siya tanga, no? Hindi kasi masyado nagsasalita. Mukhang matino naman siya. Pero itong apo ko parang, kumbaga may trend eh. 'Di ba may trend? Nangyari na yan before. Claudine, ito yung dapat mo maunawaan. 'Di ba? Nangyari na yan doon sa tiyahin mo at sa nanay mo mismo. Iniingatan ka ng lolo mo na mangyari din yan sa'yo. 'Di ba? Dahil nakita niya yung paghihirap at siya rin mismo nakadama ng paghihirap doon sa parte ng buhay nilang yun bilang pamilya. Kaya dapat makinig ka. Although, eto baka sabihin nyo, ang KJ naman ito si Kuya Popoy tsaka si Ate Bea. Although, dumaan din naman kami sa ganyan na parang itatago mo yung girlfriend mo kasi nag-aaral ka pa, hindi ka pa at least ako, alam mo, nagtago rin ako noon na may girlfriend na ako. Kasi kinakantsawan ako ng tatay ko, parang ginagabi ka ng mukhang may hinahatid ka na yata, may mga ganyan. Yung nanay ko, although mas supportive siya sa akin noon na, Mami, okay lang ba? Yes, pero pwede ba inspiration lang muna Ayoko muna ng mga kalokalokohan. If you see each other, you study together, okay lang yan. Hatid sa bahay, bring her home safely, and then you come home. 'Di ba? Mga ganyan din. Pero sabihin mo nang ganun, kinikilig din kami pero pinatunayan namin na nag-aaral pa rin kami. 'Di ba? Nag-aaral pa rin kami, tuloy lang kami sa gusto nyo habang pinagbibigyan namin pa konti-konti yung kagustuhan namin. Hindi yung, hindi kailangan yung tanggapin na iuwi ko minsan dito yung jowa ko. Wala kayong magagawa. Hindi. Do not feel so entitled. 'Di ba? Kanina medyo hindi ko gusto yung eksena Ito para sa mga apo, sa mga anak. Huwag kayong masyadong entitled. Akala ko ba ikaw ay in-enroll mo na ako? Bakit naman ganun? Porque hindi ganito. Teka lang. Mas mahal nga ang apo pero apo ka pa rin. May halo yung
may halong ibang lahi ang pagkakabuo sa'yo. Hindi ka sa akin galing. Di ba? Hindi ka puro. Hindi ka puro. Eto, Popoy, ma-share ko lang. Ano yung aking, feeling ko, maganda naman yung naging diskarte ko nung high school, college ako. Na kasi, mapapatunayan, ako personally sa sarili ko, mapapatunayan ko na okay naman yung narating ko. Nung high school, college ako, sabi ko nga, hindi ba maraming nanliligaw, ganyan-ganyan. Pinapatulang ko yung mga kilig-kilig lang, o magbibigay sila, o sige, pagkain, ganyan-ganyan. Pero wala akong pinatulan. Kasi sabi ko nga sa inyo nagpataas talaga ako ng value, Poy. As in, nag-aral ako, honor student ako, ganyan-ganyan. Hinahabol-habol ako, Poy. Ang ibig ko sabihin, hindi easy to get na babae. Hindi yung parang, ang daling pakiligin ito. Sige, mauuwi ko to sa bahay ko. O kaya, sakto na to, pwede na to yung ganyan-ganyan lang. Ang maganda kasi, kapag pinaghihirapan mo yung sarili mo bilang babae, yung lalaking hahabol sa'yo at gustong-gusto ka, paghihirapan ka din. Hindi ka basta-basta eme-eme lang na, alam mo yun, nakuha ka kaagad, ganyan-ganyan. Di eme-eme lang din yung i-effort niya para sa'yo, lalo na sa future nyo. Gets nyo ba? So, alam mo yun? Para sa mga bata. Para sa mga bata, alam ko na kilig kayo, gustong-gusto nyo, pero ito yan, naobserbahan ko rin over the years sa mga kakilala, obserbasyon sa mga nakasama, ang babae talaga, kapag sabihin na natin medyo kalad ka rin, 'di ba? Yung sorry for the term, pero real talk. Sorry po. Pero yung andaling gayain sa ganito, sa ganyan, medyo, well, alam naman natin, meron yung iba magala lang talaga, very friendly. Ayan, pero yung para bang pagkakilig na kilig, nawawala sa sarili, sila yung nagkakaproblema sa relationship. Yung mga mabaliw-baliw ng dahil sa pag-ibig, yung walang control, out of control, sila yung mga nagkakaproblema sa sa relationship. Hindi katulad ng iba na kalmado lang napapasok, kalmado lang rin ang kanilang relationship, more often than not. Okay? At yung iba, meron din namang hindi nagiging successful, pero kalma lang. Alam ko na kumbaga nagwawala, nagmumura ang inyong mga hormones, mapababae, mapalalaki. Diba na parang, gusto kong mapatunayan na ako'y lalaki. Ako rin gusto ko nang patunayan na ako'y babae talaga. But mind you, di ba, may responsibilidad pa kayo. Yung pag-aaral nyo. Yun lang naman din yung isa sa mga pinakamahalagang message nitong kanta, no? Ayan ang sulat sa atin ni Tatay Romeo. Di ba? Na, teka lang. Ito muna, pag-aaral muna ang atupagin kasi estudyante ka. Ngayon, kung pilit mong ipapasok yung pagjojowa, yan, sa buhay eskwela mo, teka lang, madidistract ka dyan eh. Di ba madidistract ka lang? Hindi, actually, sa totoo lang, Bea, feeling ko, hindi, yun nga, sabi naman ni Tatay Romeo, kung naging tao lang yung manliligaw mo, na nagpakilala muna at hindi ka pumupunta rin sa bahay. Ay, napakabastos noon. Red flag na yung sa isang lalaki. Hindi ginalang yung magulang mo o kaya yung tao nag-aalaga sa'yo. Basta ka na lang, inuwi sa bahay niya, ng ganun-ganun lang. Hindi nang iisipin nun sa'yo. Napakadali mong iuwi, napakadali mong dalhin kung saan-saan, napakapag-give mo na klase ng babae. Sorry actually, guys, pakawala ang tawag doon. Parang give na give tong babaeng to, okay to, easy lang to, ganyan. Ganon. Sa totoo lang mga kamorkada, masagwang pakinggan, di ba, Popoy? Masakit pakinggan. Pero yun talaga ang totoong nangyayari sa buhay natin. Kaya tanggapin natin yun, lalong-lalo sa mga babae. Huwag kayong masyadong pain. Anyway, pero ang tanong na namamana raw ba ang katangahan na sinabi ni Tatay Romeo, I don't know. Tatay Romeo, siguro sa pamilya nyo at sa genes na nagiging babae. Baka doon. Hindi ko rin sure, hindi ko rin masabi po yun. Hindi naman siguro. Pero alam mo ba, Bea, na meron akong parang research o pag-aaral na naalala na actually yung mga anak natin, ibang taon na yan talaga sa atin eh. 'Di ba? Ibang tao na 'yan. May mga bagay na maituturo tayo sa kanila, may mga bagay na parang kahawig ng kung paano nila
gagawin na para naman katulad ng pagkanta, ng pag-awit, parang talent na naman sa magulang. Pero even before mo silang turuan, meron na talaga silang sila, 'di ba? Kaya nakakakita po tayo, no, hindi lang sa mga pelikula kundi sa kahit diyan sa mga kapitbahay natin, mabait ang tatay pero masama ang ugali ng anak. Why? Hindi rin maipaliwanag. 'Di ba? Meron naman yung ansama-sama nung tatay. Sabihin na natin talagang nananakit yung nanay minsan. Pero yung anak, it's a total opposite. Okay naman. 'Di ba? Kaya lahat tayo ay nilikha ng iba, na iba-iba. Ako naniniwala sa ganyan eh. Kaya ako sabi ko sa tatay ko, Daddy ayoko nang nag-e-expect ka masyado. Kasi ang tatay ko straight A student eh, 'di ba? Wow! Sa aming 5 mga anak, 'di ba? Siya ang valedictorian, siya ang sa klase nila, lagi number 1 eh. 'Di ba? Nag-cum laude pa nung college, hiyang-hiya kaming mga anak. Di wala sa aming sumunod sa kanya. 'Di ba? Sabi ko nga, Daddy, huwag ka mag-expect na kaya naming ibigay yan. Sabi, hindi naman na. At wala nang panahon. Sabi niya, pero, kumbaga, magagaling pa rin kayo sa mga field na pinili Sa ibang ninyo. bagay naman. Yes, Oo. sa ibang bagay ko naman nakikita sa inyo yung, siguro parang ako, ganyan, parang ganito. Pero, may sarili kayong talent, may sarili kayong skills, at may iba rin kayong mga nakasama mga tao, 'di ba, na hindi naman pwedeng ikumpara doon sa naranasan ko. So, namamana ba ang katangahan? I don't think so. Kasi sa pamilya namin, hindi naman namana yung sobrang katalinuhan katulad ng sa tatay ko. Kaya wag po kayo mag-alala, hindi naman, nagkakataon lang. Nagkakataon. Kaya Poy, eto dun sa last part pala ng storya, kasi nakita ko lang may nag-comment eh. Tama nga daw ba yung ginawa ni Lolo na hindi niya binayaran yung tuition at sinabi niyang, sige, total, yan naman ang gusto niyo, di bahala na kayo. Ako para sa akin, okay lang. Alam mo, kailangan kasing matuto ng leksyon eh. Well, yung edad kasi yung edad ni Claudine, sa ganyang edad, okay lang. Pero kung mga bandang elementary yan, o kaya high school pa lang, baka maawa ka pa eh. Pero dahil ganyang edad na, legal age na, caring-caring na nga, nagawa na nga magjowa eh. Di baka magawa niya paaralin yung sarili niya, di ba? Kaya, Marunong nang ipaglaban yung jowa eh. 'Di ba? Kaya sige, go tayo diyan. Susuportahan ko yung pagturo mo ng leksyon diyan sa babaitang yan at dun sa tatay niya actually. Yeah. Diba? Sabi ni Trina Loresca, if nag-aaral pa kayo, if napag-aaral kayo ng mga magulang ninyo, panahon na wala kayong work, nandyan pa rin sila, at kung may sariling family na kayo, nandyan pa rin sila sa tabi nyo to support you, napakaswerte ninyo. Diba? That's true. Totoo po ang kasabihan nila na lahat daw yan ay dumaan na sa kanila, kaya ganyan sila magdisiplina. Saludo ako sa ganyan mga ama na masinuuna ang mga pangangailangan ng anak kesa malulong sa kahit anong bisyo. Sana po ay maayos na po ang problema ninyo ng apo ninyo. Yon, tama. O si Shanae Chad, sabi niya, nakakaawa si tatay kasi tumatanda na siya pero parang walang nakakaintindi sa kanyang anak maski sa apo. Kabataan nga naman ngayon, hindi nyo naman ikamamatay ang pagsunod sa magulang o sa kung sino man nagpapaaral sa inyo, lalo kung sa ikabubutin nyo yun. Tama, Shanae. Si Chloe Reyes, sabi niya, naalala ko tuloy na ang panganay na anak ko. Sinusunod ang gusto ko na pag-aralin pero piniling sumama na sa boyfriend. Nangihinayang ako kasi matalino siya. From Chloe Reyes, di ba? May panghihinayang eh. And I'm sure yung panghihinayang na yan, hindi naman sa para sa magulang, di ba? Na parang, uy Mars, uy pare, ang talino ng anak ko nakapagtapos ng ganito, ng ganyan. Yun lang naman, may magbabayad ba sa magulang nyo kung maging successful kayo? Di ba wala? Gastos pa nga eh. Pero, kaya masaya kaming mga magulang, kaya masaya kami sa success na makukuha ng mga anak is because kahit papaano ay alam namin, 'di ba, na sa dulo ng laban, mawala man kami, ay meron kaming edukasyon, merong diploma na naiwan para sa inyo. 'Di ba? Natuto kayo. Pero kung mas inuna nyo yung kalandian, ako po, wala. Alam mo, Poy, totoo, no? Ang daming ganyan. Gaya nung yung kabarkada natin. Ang talino naman. Pero book smart.
Pero alam mo yun, medyo, alam nga rin sa pagiging street smart, yung alam mo yun, yung pagiging smarte sa buhay. Alam mo yun, magaling namang mag-aral, 'di ba? Pero pagdating sa mga desisyon sa buhay, medyo palyado. May mga tao talagang ganyan, mga kamorkada. Kaya alam mo yun, Ako yun, hindi ako yun. hindi porket matalino sa school, matalino na sa buhay. Kaya mga kamorkada, as much as possible, yun yung wini-wish nating matutunan eh. Hindi lang maging matalino sa school, kundi maging matalino sa buhay. At eto nga, sabi ni Renny Boy, may say si Renny Boy, sabi niya, bago nyo ipaglaban yung jowa nyo, make sure na may pambili kayo ng bigas and other necessary needs nyo. Yan. Actually. Sabi ni Jean Sheila, dito din sa Pilipinas talaga, kahit may tinapos ka na, aapihin at mamaliitin ka pa rin ng mga mata pobre. Well, that's true. 'Di ba? Sa totoo lang, kahit sa college, papasok ka sa isang kumpanya, ito yung masakit na katotohanan, na sana hindi na nangyayari masyado ngayon. Titignan kung saan ka nakagraduate eh. Kahit maganda yung grades mo doon sa eskwelahan mo at alam mong panlaban ito, 'di ba? Titignan nila, uy, may nakatapat na average lang pero doon siya sa kilalang university. Dito ko. Ito pipiliin ko. Alam niyo may mga trabaho pong ganun. 'Di ba? May mga, Yun ang masakit. Ano pa kapag ka hindi ka nag-aral? Ano pa kung Correct. hindi ka nag-aral? Correct, 'di ba? Eto sabi ni parang may isa pang sinabi si Jean Sheila na natawa ko. Sabi niya, yan ang rule ng dad ko before. Habang nag-aaral pa kami at nasa poder nila, sila ang masusunod. Bawal gumimi. Kaya eto ako, late bloomer. Jean Sheila, hindi yan late bloomer. Walang late bloomer sa mga pag-gimmick-gimmick na yan. Kasi alam mo ba, nagkamorkada, honestly yung mga pag-gimmick-gimmick na yan, hindi kawalan. Nung naranasan ko na, parang, ay, ito na pala yun. Sakto lang naman. Oo, masaya. Pero pagdating ng kinabukasan, anong nakuha ko? Anong nahita ko? May nadagdag ba na Hilo. contribution sa buhay ko? Sakit sa Wala ulo, naman. puyat, Suka, ganyan, hangover. kwento, eksena, may nag-away sa katabing table. Yung ganyan. Nabawasan pera, napasubo, ng Yun. libre, Yun. ng inuman. Wala, ganun lang mahihita mo sa mga gimmick-gimmick na yan, walang iba. Kaya hindi kawalan. Oo, kaya naman itong si Tatay Tatay Romeo, wala hong mali sa ginawa nyo. Totoo naman yun eh. Kahit naman ako, Bea, halimbawa yung anak ko, minsan tinatakot-takot ko na ganyan, medyo matitigas na rin ulo. Dalawa na teenagers ko eh. 'Di ba? Hindi pala. Isa pa lang, mukha lang talagang teenager na rin si Athena. Nag-iisa kong babae. Pero alam mo yon, sinasabi ko, kung ayaw nyo nang sumunod, pwede nyo nang hakutin yung mga gamit nyo na kayo ang bumili palabas. Tapos sabi niya, ano yun daddy, pati ba yung brief namin, pati yung underwear namin, ayan, babaunin namin. Sabi ko, gamit nyo. Yung gamit na kayo ang bumili. Sabi, wala naman kaming binibili. Di lumabas lang kayo. Diba? Kasi ako pa ang bumili niyan para sa inyo. Diba? Ganun kayo kawala pang hindi nyo pa kaya. O kaya, ako muna ang masusunod, pwede ba? Diba? Kasi ako naniniwala, kaya para sa akin, incomplete yung sinasabi na, na walang magulang na naghangad ng hindi maganda para sa kanyang mga anak. Of course, meron. Yan yung mga wala sa katinuan ng mga magulang, mga durugista. Ayan, kasi merong mga katulad ni Lester. Meron yung mga tambay mula noon magpahanggang ngayon. 'Di ba, mga walang disposisyon sa buhay, walang plano, 'di ba? May makakain o wala, okay lang, basta may tambay, may inuman, may kakwentuhan, okay na 'yun. Oo, may mga ganun eh. Kaya para sa akin at sana para sa ibang mga magulang, walang matinong mag-isip na magulang, 'di ba, na gugustuhin na mapasama yung anak niya. I think that's yun dapat ang konsepto natin, kasi meron talagang mga siraulong magulang na walang pakialam. Walang pakialam sa mga anak nila. Kung ito yung katwiran na hindi malaki naman na yan, hayaan niyo siya magdesisyon. O sige, gusto raw mag-aral. Pakibayaran ho muna. Baka pwede naman. 'Di ba? Diba? Kaya na pala eh. Kapal lang mukha no? Lakas ng loob. Tapos,
Anyway, eto, last na lang to, Popoy. Gail Campos, buti na lang hindi ko naranasang magjowa noong nag-aaral ako. Ngayon may trabaho na, nakakatulong na sa family. Kaya kung nag-aaral pa lang kayo, focus muna sa pag-aaral. Huwag sa jowa mag-focus. Wala kayong future dyan. Ganun daw ang chika ni Gail Campos. Kasi Totoo guys, alam yan. mo, masarap maraming pera. Lalo na kapag pinaghirapan mo. At alam mo yon, mas malaki yung chance ang marami kang makukuha ang pera kapag mo talaga yung pag-aaral mo, ginalingan mo. After pag-aaral, ginalingan mo rin sa paghahanap ng trabaho at sa mismong trabaho mo. Kaya yun yung mas masarap, mas nakakakilig yun for me kaysa doon sa mga jowa-jowa naman ganyan-ganyan. Tsaka alam mo, Bea, no, ito, huli na lang, para sa mga apo na, yung sabi ko nga kanina, yung entitled niya. Sabi ni Jessa Tan, no, ayan, parang hindi na ginalang ni Claudine si Tatay Romeo. At tama naman si Tatay Romeo na sapat na lahat ng mga nagawa niya para kay Claudine. At abuso na kung siya ang magpapaaral, tapos mas pinili yung tatay niya. Kung gusto ni Claudine na pag-aralin siya, dapat naman sundin nito ang kondisyon niya. Bihira lang naman yung ganyang lolo na kahit matanda na, kaya pa rin itaguyod ang apo at nasa tama naman ang paghihigpit niya para sa kanyang apo na si Claudine. Which is, di ba, sa totoo lang, di ba, ako ang magi-invest para sa pag-aaral mo. Di ba? Magi-invest ako para sa Ikaw ba, Bea, magi-invest ka sa isang paluging negosyo? Di ba magi-invest ka? Magi-invest ka doon sa mag-guide mo doon sa yung magiging maayos na negosyo. Kahit sa negosyo ganun Kaya ako, it's an investment. Hindi dahil may involved na pera, tuition yan. Or Pero parang gusto ko, ma-reimburse ka. Hindi naman dahil hindi doon. Hindi yung sukli. Kundi talaga bang may magandang kapupuntahan itong yung pagtulong ko. O gusto kong siguraduhin kasi kung malabo at bigay lang ako ng bigay ng pera, talo naman ako doon. Talo naman ako agad doon. Hindi maganda. 'Di ba? Kaya kay Claudine at sa mga katulad ni Claudine, wag na kayo magmatigas pa. Okay? Baka mahuli ang panahon, baka malampasan kayo ng pagkakataon, wala nang isang Tatay Romeo na tutulong sa inyo, tsaka kayo magsisisi, tsaka kayo iyak-iyak dyan. Una-una, hindi nyo kailangang umiyak ng pagsisisi. Mas maganda, umiyak kayo sa pagpapasalamat at sa tuwa ng tagumpay na gusto sa inyo ng inyong nagmamahal na pamilya. Okay? Huwag kayo masyado magmatigas at nakakatigas lang po ng mukha yan. Hindi maganda. mamataas. Wala namang kaya pang gawin. Diyos ko nga. Wala pa nga. Anyway. Pantuition nga wala pa. Diba? Nagmamataas na. Tapos alam mo yung nag-assume pa, lumayas-layas kasi nag-assume ka pa na lolo mong babayad sa'yo. Please. Kung ako yan, mabait nga si Tatay Romeo Kung ako yung apo ko, ganun. Aba, teka apo, mahal kita pero lika nga, Will Smith muna kita. Masasampal muna kita dyan. Matabil yung bunganga mo, ha? Hindi ko na nga gusto yung tatay mo. Yung nanay mo, may mali na nga. Tapos ikaw, gusto mo rin sundan yun. It's my way or the highway. Well, that's true. Sometimes, kailangan mo maging ganun. It's my way or the highway. The highway? Oo. No, Sige. the highway. Ganun yun. Sige. Anyway, mga kamorkada, pasalamatan muna natin, Popo, yung mga nagsigana pala para sa storya natin for today. Kasi thank you so much at binigyan buhay nyo yung nakakahindik na storyang ito. Ayan. Kay Tatay Romeo na, oh my God, Popoy, nakalimutan kong tingnan mo, senior na. Pero alam mo yun, kinakayod pa rin yung pagpapaaral. Senior na. Imbis na nag-i-enjoy na trabaho pa. May ganun pa. Si Jag Kama, thank you so much. Uy, napakabait na si Dave. Dan kapot yun. Uy, nagmamagaling na si Raisa. Siyempre, ako yan. Bagay na bagay sa akin. At si Carla, nako, Kenneth Ansero. At eto na nga, Cloud, Diyos ko, Cindy Bacena. At si Patrick na nakaskirt, pero ayaw masapak, Chan Palma. At eto, dito ako bilib, Popoy. Hindi lang isa ang role. Dinalawa pa ng loko. Makoy Marcos bilang Epi at si Vincent. Double pay yan. At
ang magaling na tatay na si Warlie Alagaw, ay si Lester ginampanan ni Warlie Alagaw. Ako pala Kita mo nagsulat naman. itong mga kamarkada, ako ang na-stress sa storyan ko talaga, at ang nag-edit si Joko Loco din. Ayan. Yan. Kaya kita nyo, sa reaction pa lang, si Bea hugot na hugot na. Parang inis na inis. Oo eh. Oo, ganun siya eh, kasi nakausap niya si Tatay Romeo din. Diba? For confirmation sa pag-ano. So, ganyan po ang effort na inilalagay namin at puso na ibinabahagi ng bawat isa dito sa Dear MOR para sa inyong mga kwento. Although syempre hindi naman ako ganito tsumika nung kausap ko si si Lolo Romeo. Syempre lang ako, kinikinig lang ako. Kaya Lolo Romeo, kung nanonood ka ngayon, pasensya na, dami kong kodano, pero tayo, Lolo Romeo, love you po, thank you po sa pagsulat. Tsaka mahalaga doon, nakagaan sa loob ni Tatay Romeo. Hindi dahil naman sa hahanap siya siguro ng kakampi. 'Di ba? Tama ba yung ginagawa ko? Hindi. Tama lang ho yung ginagawa ninyo. Nataon lang ho kayo sa maling tao. Kaso yung sa magkakarelasyon nga ho, mayroong namamaling tao, Tatay Romeo eh. 'Di ba? Yung iba kala nila sa jowa lang 'yun, mas mahirap po 'yun sa inyo. Anak tsaka apo nyo. Hindi nyo ho pwedeng itanggi. Hindi nyo naman pwedeng kataon, parang mali silang mga tao. Pero, 'di ba, darating din ang panahon, magiging maayos din ang lahat. Okay? Nawa ay maging maayos din. Mga kapamilya, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong araw na ito. At syempre, isa pang magpapasalamat natin, bukas meron tayong dapat na abangan na panibago na namang kwento dito sa Dear MOR. Ano ba ang patikim natin? Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Pero, Jansen, palagay ko, it's not a question kung ano man ang gusto mong gawin eh. Ang dapat mong iniisip kung ano yung dapat mong gawin. Ikaw na nga nagsabi na technically in a relationship ka pa. So ang best decision is, subukan niyo muna. Baka sakaling pwede pang isalba. Dear MOR. Postpone. Pagsalba! Oo my nga. God! Parang- Ano naman isasalba natin, Popoy, ha? Oy, Anong mga relasyon kapamilya, na naman isasalba natin? Mga kapamilya, kontakin nyo na ang tropa nila Marites, ha? Mukhang maganda ang chikahan natin bukas, ha? May salbahang Oo. magaganap, pa. Tignan natin kung tuloy o hindi, o sige te, laban na te. Ganyan. Ang sabihan ng mga tropang mga Marites. Maraming salamat po. Nakasama niyo po ang inyong lingkod. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea. Uy, thank you sa mga stars. Yun, mga kapamilya, ang aming paalaala, stay safe, stay healthy, and of course, kahit ano nga po mangyari, please, stay happy.